Naku po mga kababayan, sa wakas, naka-ready na! Fearless 14, kakanta na! Naku po, Tulfo at Soto mga kababayan, humanda, wala nang kawala. Yan ang ating alamin ngayon. Itong Fearless 14, ito yung additional na mga witnesses o whistleblowers na mga Yes po. nagdala ng mga maleta. Sabi ni Atty. Baligod ay handang-handa sila na lumantad. At eto na nga po mga kababayan, no, yung 18 Brave Marines at saka yung Fearless 14 mga kababayan. Naku po, talagang kakanta na, ikakanta na ng buo ang dapat managot mga kababayan. Kaya Soto at Tulfo, nako, kabahan na po mga kababayan, no? Diba? Ayun nga kay Atty. Baligod. Ano pa ba ang hinahanap ninyo? Diba? So eto pa, Fearless 14. Nakahanda na pong kumanta mga kababayan. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa araw. Yes, sir. Lalo na po sa aking mga pinag-usapan. Na sana maging magtagumpay kami sa mitili namin sa aming buhay. Panginoon, salamat at binibigyan mo pa rin ng security ang bawat isa sa amin. Lalo na yung kanya-kanya namin pamilya. Panginoon, alam kong kami nagkakasala sa iyo sa araw-araw. Ngunit alam kong kaya mo kami patawarin. Panginoon, ang hinihiling na po namin ay kaligtasan palagi ng aming pamilya, lalong-lalo na po yung mga nasa malayong lugar, nasa abroad, yung iba, may mga sakit. Pagalingin mo na po sila at saka bigyan mo sila ng magandang kalusugan sa araw-araw. Yes po. Salamat din po, Panginoon. At kami, yung pinagabayan sa pang-araw-araw naming buhay, sa aming kaligtasan, sa pagkain, na yung pinuprovide sa amin. Maraming salamat, Panginoon. At kami ay nananalangin na hanggang matapos itong aming mitiin at pinaglalaban. Ito pong lahat ay aming hiniling sa pangalan ni Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Amen po mga kababayan. Di ba? Isa namang saludo dyan mga kababayan sa ating magigiting na dating Marines na ayon pa sa mga senador. Lalong-lalo na si Raffy ay naku po. Hindi raw nararapat itong tawaging dating mga sundalo or bayani mga kababayan. Dapat lang daw tawagin itong kargador. Utot mo, Raffy Tulfo. Pambihira di po ba mga kababayan? Kasi alam natin na yung mga yan, sa totoo lang mga kababayan, ay kinakabahan na yan. Lalong-lalo na ngayon na sa darating na Blue Ribbon Hearing. Legit mga kababayan ni Senator Marcoleta, Pia Cayetano at SP Alan ay naku po. Itong Fearless 14 ay lalantad na mga kababayan. Ay abang-abang lang tayo ngayong Huwebes na yan mga kababayan, no? Sa darating na Huwebes. Hopefully, walang lockdown na mangyayari kabayan. Diba? Ang mihira. At eto mga kababayan, pakinggan natin si Senator Marcoleta. Hindi kasi marami nag-abang yung Webes. Akala nila meron kayong ipatatawag na pagdinig ng Blue Ribbon. Blue Ribbon naman yun. Ang sinasabi Yun nga niya po. yung special session. Bago yung special session, ano ba nangyari ng Webes? Ba't tayo wala naging pagdinig, Sen? Nagkaroon nga ng security threat nga raw ang Senado Ganon. O parang naging garrison ng Hapon ng Senado. Paano tayo? Hindi raw tayo pwedeng papasukin doon. May mga barbed wire. Opo. Talaga namang maghihiring sana kami noon. Opo. Paano ka pupunta doon? Sabi ko nga sa'yo, wala namang sinabi sa amin. Yung bang intel halimbawa, kasama naman kami. Halimbawa, yung faction ni Senator Alan, 12 naman kami dito. Opo. Yung faction naman ni Senator Win, 12 din sila. Ba't sila lang ang may intel? Ba't di naman nila sabihin sa amin? Pare-pareho naman kami magkakasama. Mga senador naman kayo pare-pareho. Opo. At isa pa, parang hindi naman na-process yung intel nila. Intelligence report. Pagkaraniwan, dapat sinesertify man lang ng national, yung NICA. Ano? Opo.
ISAP, at saka intelligence ISAP, group ng at PNP. saka yung advisor ng National Security. Di Opo. ba? Eh wala, puro NBI ang binabanggit eh. Eh di ba, ang NBI nga lumusob sa amin nung May 11 eh. Di ba? Oo. At saka May 13. Paano ngayon yan? Eh, sila rin ang gagawa ng ganito. So, sa mga tweet, para sa amin, hindi naman talaga na process na mabuti. Kung totoo Kung nga bang, totoo, ano, hindi. may threat. Pagkatapos, meron mga barbed wire at ang instruction nila sa mga empleyado ng Senate, work from home. Yun nga. Oo. O, sino tutulong sa amin doon? Kaya kailanganin naman namin, lalong-lalo na yung Blue Ribbon Committee. Na nung unang pagdinig, hindi na nga nila nakatulong sa amin dahil ang instruction nila, huwag kayong papasok. Work from home daw lahat eh, no? So, hindi namin naituloy din dahil nga doon sa difficulty ng Kaya pala. pag-hearing Opo. kung wala naman yung mga technical people na tutulong sa amin. Kaya pala mga kababayan, no? Na nitong Huwebes ay di natuloy mga kababayan. Diba? Kaya pala nagawan pala ng paraan sa kampo nila Gatchalian at Tulfo, kabayan. Diba? Oh, sino bang nagsasabing may threat? Diba mga kababayan, ultimo nga kampo nila Senator Marcoleta di alam na may threat tapos sila may threat raw. Tapos yung nagsasabi, kaduda-duda mga kababayan, kasi NBI. Which is alam naman natin na tila ba'y kakosa na nila, kabayan. Ba? Pambihira. Oho. Yan. Nako. Anyway, Nako, talaga. yun namang special session, Nelson. Hindi kasi Magpapatawag ka ba? may panawagan. May Hindi, panawagan. pero tutuloy din namin, Jen. Ha? Tutuloy Ay, opo, kami. opo. Tutuloy kami. Hindi lang namin mapiho kung anong araw next week. Ayun. Oh. May request kasi sa Malacanang. Sorry pala mga kababayan, ha? Wala pa palang final or official. Akala ko kasi is Huwebes mga kababayan. Kasi di natuloy nitong nakaraang Huwebes. So baka next Huwebes mga kababayan. Pero, nako po, nagdesisyon na po si Senator Marcoleta ngayon na wala pang final mga kababayan. Okay. Which is good naman po mga kababayan. No? Mabuti nang di nila ipaalam kung anong piatsa para tila ba'y hindi magagawa na naman ng paraan yung kampo nila Tulfo mga kababayan. Naharangan yung legit Blue Ribbon hearing mga kababayan, di po ba? Yan, si Senate, yun nga, acting pro tempore Sherwin Gatchalian na magpatawag ng special session dahil meron daw mga priority legislation Oho. na kailangang Nabinbin ba yung sa ano? batas. Oo. Eh, ang sabi naman ng Pangulo, ipapatawag lang niyang special session kapag na-resolve na ang leadership sa Senado. Tama rin naman yun. Bakit ka mo? Pangkaraniwan kasi, Jen, ang special session ay palaging merong emergency element. Yes po. Oh. Isa sa mabuting halimbawa nung panahon ng COVID-19 dahil kailangan naming maipasa yung batas na Bayanihan law. bayanihan law. Yes po. Oh. Nag-special session. So makikita mo kaalakbay ng isang emergency situation. COVID-19 talaga ay napakalaki ng problema ang ibinigay sa bansa natin, ano. Kung minsan naman ang Pangulo ay nahingi ng emergency power. Yes po. Lalo na kung halimbawa isang sakuna na talagang pangkalahatan, ano? Mabuti na lang yung nangyari ngayon, nakasentro lang sa bahagi ng Mindanao at hindi naman kabuuan ng Mindanao. Pero halimbawa, ang nangyari ay buong bansa ay talagang Nawasak. hindi, ibig sabihin, Apektado. may lindol sa kalakhan ng Mindanao, ganun din sa Visayas, hanggang sa Luzon, magre-require ng national emergency talaga, pati Opo. emergency power. Ganun ang nature ng pagtatawag ng special session. Hindi basta-basta pinapatawag. Hindi basta-basta pinapatawag. Karaniwan, kung halimbawa naman merong certified na bills na hindi magawa-gawa, ay talagang tatawag. Kasi Special session yun, no? naka-break kami. Tatawag siya ng special session dahil nga doon sa certified na bills na gusto niyang matapos o Sa batas. may sa batas. Ganon. O kaya naman, may mga batas na nasa advanced stage na ng legislation na halos pirmahan na lang ng Pangulo na napaka-importante, kaugnay din ng isang emergency situation. Opo. Halimbawa, nangangailangan siya ng additional budget na hindi na naisama
sa original budget ng 2026. Ayun, so pwede So yun. kailangan yun. Oo. Ibig sabihin, palaging merong elemento ng isang pangyayari na emergency ang karakter. Ganyan. Pero hindi ako naniniwala na dahil nga nagkakaroon kami ng sigalutan, hindi po pwedeng i-agenda o magkakaroon ng isang resolution na isisingit mo sa agenda yung reorganization ng Senate. Pwede yun. Oh. Hindi pwede yun. Palagay ko, baka magkaroon na naman ng problema pag isiningit mo yun. Palaging legislation. Okay? Advanced stage, o kaya yung nasa BICAM na, o kaya certified urgent ng President. Opo. Kaya kung sinabi ng Presidente, natatawag lang siya, kung organized na sila, tama siya doon. Tama, oo. So, hindi sa tatawag ng special session Para mag-organize. para lang mag-organize. Alam mo, yun ay tungkulin yun ng Senate President. Nasa rules namin yun, kung di ako nagkakamali, Section 42, Rule 14, na magre-reconvene lang kami para ma-reorganize kami. Hindi yung sakop ng Executive Department. Kami din yun. Kaya ito yung nagiging problema, kaya dinidiscuss natin kanina, Jen. Napaka-importante na talagang may mamamagitan dito. Opo. Mamagitan sana yung isang ahensya ng ating pamahalaan, Oo. alang-alang sa ating paggunita sa araw na ito. Sana itong araw na ito, may nakikinig sa ating Korte Suprema. Na maestrado ng Korte Suprema. At naantig ang kanilang kalooban. Oo nga naman, sabi nila. Nagdi-discuss sila araw ng ating kalayaan. Pero sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, yung salitang kalayaan ay gamitin natin. Opo. Hindi lamang sa isang pangyayari lang. Lalong-lalo na sa isang panahon na talagang kakailanganin mong magdesisyon. Ayun. Kapag hindi natin ginawa yon, kapag hindi natin ikinontribute ang sarili natin Oo. bilang bahagi o bilang bayani sa panahong yon, sayang ang pagkakataon para Sayang yung magpakabayani chance. tayo. Tama kayo. Oo. Sayang yung paggunita ng araw ng ating kasarinlan, Opo. ng ating kalayaan, kasi hinahanap natin yung bayani talaga. Pero ito sana, hindi po ito pakikialam kundi sila tumitindig lang para mawala itong sigalot na ito sana. Kasi di ba, 3 equal branches of government ito Baka sabihin nila, makikialam. Hindi po pakikialam ito, Hindi, Sen. ang hinihintay lang nila Opo. kasi sa tatlong bahagi ng ating pamahalaan, Opo. sila yung pinaka-passive. Naghihintay Yun. lang sila. Ang Korte Suprema. Kaya nga binabanggit natin kanina, sana yung petisyon ng school teacher, ginamit na nila. So, si Barrett Kaya Ayam, namang gawin yun sa marami kasing pagdidesisyon ng Korte Suprema. Ayun. Marami na akong nakitang ganun. Opo. Bilang isang trial lawyer na nagtagal din naman sa profession na yan, Opo. marami akong nakitang ganun. Opo. Titingnan niya yung pinaka-transcendental issue. Opo. Sila mismo magkukusa na pupunta doon. Kasi alam nila yun ang tungkulin. Aalisin na nila yung technicality. Sasabihin nila, hindi po pwedeng mamayani yung technicality. At ang magsasakripisyo, sabi niya, yung substantive part ng ating pagdidesisyon. Hindi magiging, hindi magsasakripisyo yung substantive part dahil lamang sa technicality. So yun, sana nga, At eto na nga po mga kababayan, Fearless 14. Nako, mas maraming isisiwalat kaysa Brave 18 Marines mga kababayan. Nako po, yan ang ating alamin kay General Pukis mga kababayan. Sa inyo pong post sa social media, nabasa ko po na maliban dito sa tinaguriang Brave 18, meron pang lalabas na tinagurian nyo rin pong Fearless 14, tapos Yes, meron sir. pang Valiant 7. Ano po itong detalye nito, General? Itong mga Fearless 14 sa Valiant 7, mga kasamahan din nila ito, yung Brave 18, Sila lahat ay mga naging security o yung mga personal assistants o office assistants ni dating Congressman Saldico. Kaya maraming nalalaman ito mga ito, okay? Yes, sir. Dahil sila mismo Sila yung VIP security, sila yung driver, sila yung protector, sila yung inutusan na magdala ng mga mali-malitang pera na yan. So, personal experience, personal testimony na sila talaga ang nagdala ng mga pera na yan kung kani-kanino mga tao.
matataas na politiko. Naku po. Sa nakalipas po na pagdinig sa paksyon po ni Senador Gatchalian ng Blue Ribbon Committee ni Senador Erwin Tulfo, kinwestiyon po yung kredibilidad nitong tinaguriang Brave 18. And kabilang po doon yung kanilang pagkaka-discharge daw po sa Armed Forces of the Philippines, dishonorably discharged daw po ito. Meron po ba kayong informasyon? Kasi nga, pangit kasi pakinggan yung dishonorably discharged dahil nag-awol. Di natin alam anong Correct. pinaka nasa likod ng kanyang pag-aawol. Baka merong mas malalim pa nito. Yung katagalan talaga na Kasi mga kababayan, pangit na kasing pakinggan yung tila ba'y pag-discredit nila dito sa ating 18 Brave Marines, mga kababayan, di po ba? Again, di ba kay Senator Raffy Tulfo, mga kababayan? Tinawag itong kargador, wag nang tawagin na raong bayani. Pambihira talaga, mga kababayan, no? Kung makadiscredit sila. Di ba? Kahit papano, mga kababayan, itong mga Marines na ito ay naku, ipinagtanggol tayo. Di ba? Lumalaban yan sila, mga kababayan. Pambihira, samantalang yung mga Tulpo, ano bang ipinaglalaban yan, mga kababayan? Yung away mag-asawa. Pambihira, di po ba? dishonorably discharged yung pangit, pero ano ang malalim na impormasyon nyo pong alam, if meron man po, ukol nga po dito sa mga sundalo, dating sundalo na ito, General? Anong pinaka nasa likod ng kanyang pag-aawol? Baka merong mas malalim pa nito. Tama. Yung katagalang talaga na dishonorably discharged yung pangit, pero ano ang malalim na impormasyon nyo pong alam, if meron man po, ukol nga po dito sa mga sundalo, dating sundalo na ito, General? Okay, yung sa dishonorable discharge sa armed forces, marami mga dahilan yan. Isa nga dyan, sabi mo, yung awol, di ba? Ngayon, yung awol, bakit nag-aawol ang isang sundalo? Okay? Yung nangyari dyan, sa iba sa kanila, mayroong mga family problem, di ba? Nagkasakit yung mga anak o yung may mga gulo-gulo sa pamilya. So, sa mga bagay na gano'n, hindi na sila bumabalik sa kanilang mga unit. So, awol yun. Meron din yan yung mga nag-aawol. Bakit? Meron mga abusado mga opisyal, may mga abusadong commander. So, imbes na mapahamak sila o makapatay sila, ay nag-aawol na lamang sila. Ngayon, sabihin na natin nag-aawol sila o dishonorable discharge sila. Sa ginagawa nila ngayon, parang redemption to sa kanila na may magawa sila ng tama sa bayan. Kung may nagawa man silang mali nung nakaraan, serbisyo nila, ay ito parang, ang tawag ito, redemption o parang Redemption, kinaklaro nila o dililinis nila ang kanilang pangalan sa pamamagitan ng paglantad o siwalat ng mga maanumalyang mga korupsyon na ito na naghahatid sila ng mga bilyon-bilyon mga pera sa kung kani-kanino. So, redemption sa kanila yon. So, dapat pa nga, ang sabi ko, palakpakan natin sila o parangalan o purihin sila sa ginagawa nilang ito dahil wala naman silang mapapala dyan eh. Pinapahamak pa nga nilang pamilya nila. Bakit nila ginagawa yun? Dahil sa tingin nila, dapat nilang gawin yun para makatulong sa taong bayan. Yun ang tumpak doon. Opo. Sir, meron din ako nabasa na malimit daw kinukuha ng mga politiko, mga opisyal ng gobyerno bilang mga security, ay dati pong mga sundalo. Narinig ako, paborito nila, dati ding mga Marines. Ito po ba'y may katotohanan? Totoo yun, dahil kung kukuha ka rin lang ng mga security, ay yung may background na, hindi lamang may karanasan training, ko kundi ba yan? may experience na sa, Correct. sa armed forces. Kasi kailangan kasi dyan ay disiplina, okay? May disiplina, may paninindigan, merong sariling decision making. So dapat importante yon. Train sila, mga sundalo, sumusunod sila, at saka meron silang prinsipyo. Yung maganda doon. Kaya kinukuha sila na mga security. Opo, natanong ko po yan, General, kasi baka may mga nagpapaka-epokrito dyan na tinutuligsa itong mga dating sundalo. Karamihan ay dating Marines. Sila din naman pala, may kumukuha din ng mga dati ring mga sundalo po, General. Tama. Yan ang nangyayari doon eh. Oo. Tinutulog siya nila dahil apektado sila sa testimonya nila. Yan. Pero kung titingnan mo, sila rin ay may mga security rin na mga dating, hindi lamang dating armed forces, dating sundalo, kundi mga active service na sundalo. Yan ang masaklap doon. Opo. Sir, dito po sa paglantad ng dagdag pa, ano po kaya ang nag-udyok sa kanila
alam na, nabanggit ko nga kanina, gobyerno, yung kanilang, kumbaga, sumatotal gobyerno po yung kanilang magiging kalaban dahil po sa mga personalidad na kanila pong sinawalat ng Brave 18. At bakit kaya ngayon lang sila lalantad sa hinarap? Okay, ganito yan eh. Bakit lumantad itong Brave 18? Okay? Dahil nakita nila ang testimonya ni Sergeant Gutesa. Orly Gutesa, Yes, nakasamahan yes. din nila dati. Okay? So, tinutulungan nila at kino-confirm nila yung sinabi ni Gutesa. Ngayon, bakit lumantad si Gutesa? Diba? Wala namang nakudyok sa kanya lumantad. Correct. Nakita lang niya, nalaman pala niya na galing pala sa korupsyon, galing pala sa pera ng taong bayan, yung mga dinadala nilang dinideliver ng mga pera. Kaya kusang loob siyang lumantad para isiwalat yung mga korupsyon na ito. So ganun din, itong ating Fearless 14. Nakita nila na itong mga Brave 18 at saka si Sergeant Gutesa ay lumantad na at sinisiwalat na nga itong mga pagde-deliver nila ng mali-malitang mga pera. So ganyan din, tinutulungan nila bilang mga dating sundalo, meron paninindigan, meron silang prinsipyo na ilahad ang nalalaman nila para makatulong sa taong bayan. Ganun lang yon. Wala silang hinihinging pabor, wala silang hinihinging kapalit ng mga testimonya niyan. Ganyan ang dapat na mga sundalo. At Opo. ganyan ang mga sundalo. At tapat. Opo. At sa nakikita nyo po, handa na rin ba itong mga lalantad pa na makasuhan, kagaya po ng hinarap din ng tinaguriang Brave 18 po, General? Pagka lumantad sila at gawin nila yung sinasabi lang gagawin nila ay nangangulugan na handa sila na makasuhan. Correct. Okay? So, Talagang nakaready yan ang na. kapalit niyan eh. Di ba? Gigipitin ka, tatakutin ka, kakasuhan ka, arestuhan ka, tulad sa akin. Di ba? So, inaresto ako, kinasuhan, yan. Pero hindi tayo patitinag, hindi tayo matatakot sa mga ginagawa natin dahil alam natin tayo ang nasa katotohanan, tayo ang nagsasabi ng totoo. Dapat hindi tayo titigil dito sa ginagawa natin. Tulad niya mga Yun Brave lang. 18, Fearless 14, sa Valiant 7. Opo. Dapat tuloy-tuloy sila. General, gaano po kalawak, kadetalyado, kalaki ang hawak na mga ebidensya nito pong mga dating sundalo na ito para mapatunayan na may maling ginawa yung ilang mga opisyal ng ating gobyerno? Kasi ang sabi nga ng Malacanang, puro hearsay lamang po. Wala daw matibay na mga ebidensya. Yung mga larawan, madali lang naman magkaroon ng gano'n. Ano pa ang kailangan ng mga ebidensya? Yun, nakukulangan sila. Kaya pinapasinungalingan nila yung mga nababanggit na mga dating sundalo po, General. Nakukulang. Okay, wala akong personal na nalalaman, pero base doon sa sinasabi ni Attorney Levy Baligod, Yes, sir. of course, may mga pictures sila, may mga videos sila na hindi pa nila inilalabas, di ba? Tapos, itong mga testimonya ng mga sundalong ito o dating sundalo ay kino-corroborate o ibig sabihin tunayan nila o parang sinasabi ng totoo yung sinasabi ni dating Congressman Saldico kung saan meron din siyang paglalahad. So ito ay corroboration ng mga witnesses at ng testimony ng mga witnesses. Okay? Ngayon, ang sinasabi rin ni Attorney Baligod, itong susunod ng Fearless 14, mas malaki, mas marami silang nalalaman dahil mas matagal silang nagsilbi kay Saldico kaysa ditong naunang Brave 18 na ito. So expect natin na mas marami silang isisiwalat na hindi pa sinisiwalat ng Brave 18. Opo. General, si Jade po ulit ito. Yung Naku po mga kababayan. Utotyo, Erwin Tulfo mga kababayan. Gatchalian at Soto. Naku. Eto na mga kababayan, no? Yung bagong Fearless 14 mga kababayan. Naku mga kababayan. Kaya pala, no? Na pilit nilang hinarang. At di ba? Eto pa nga. Ila-lockdown yung Senado mga kababayan. Kaya pala kasi itong Fearless 17 at may iba pang 7 mga kababayan. Nako, panigurado. Madidiin na sila dito kabayan. Nako, kaya pala. banta daw sa Senado ay may kinalaman daw itong Oh, eto mga kababayan, no, yung banta sa Senado. Oh, may mga kinalaman dating talaga. sundalo, itong Brave 18. Ano po yung masasabi po ninyo? Dahil nga pinagkukunan nila ng intel report ay mula po sa NBI. Paano ho ba ang proseso pag-validate ng isang NBI intel ang report kinunan, para diba? kung may banta ba ang isang ang lugar tulad na po dito sa kaso ng Senado?
Paano yung magti-threaten? Pag yung mag-threat yung mga sundalo na yun, nagtatago nga yung mga yan. Tapos wala namang mga baril. Pupunta dyan sila dyan sa Senado na, di ba, inaharang sila. Sine-check kung anong dala nila. Wala man dala. Maski na ballpen, wala man siyang dala. Wala. Correct mga kababayan, no? Pambihira. Kaya pala si Matibag yung, di ba, nag-hearing na hindi naman hearing, meeting lang pala sila Erwin Tulfo, mga kababayan. Ay, di ba, tinawag ni Matibag, mga kababayan, si Tulfo, or, di ba, or pinuntahan pa niya mismo, mga kababayan, di ba, habang nasa kalagitnaan sila ng meeting, ay pumunta si Matibag sa gilid ni Tulfo at tila sinasabi niya na may threat na daw sa Senado. Di ba, kita ngayon mga kababayan, pambihira talaga. Anong threat yan, kabayan, ha? Mismong sila Senator Marcoleta ay di nga nila alam, di ba? Pambihira. Lamang konsilyo. Oo. So, ito ay mukhang gawa-gawa lamang para, para mapigilan sila. Yun lamang ang interpretasyon dito. Ayaw nila magtestimonya itong mga ito. Kaya ginagawa nila ng dahilan o yung mga senaryo na threat mismo itong mga 18 na ito o yung mga 14. Kaya Klarong-klaro, di po ba mga kababayan, yung tila ba'y katramahang ginagawa nila? Mapigilan lang itong muling paglantad ng mga marino natin, kabayan. Lalong-lalo na itong bagong Fearless 14. Nako. hindi sila dapat pumunta dyan sa Senado. Ganun lamang yun. Opo, kayo, matagal na po kayo sa militar. Dapat bang pagkatiwalaan o matibay bang batayan yung mga intel report mula sa NBI o kailangan pong i-validate pa yan ng AFP o ng PNP? Ano po yung tama po dyan na General? Tama yan. Yung mga intelligence reports yan di ba? Lalo pa involving national security o public safety, binavalidate yan. Binavalidate yan ng ating mga armed services, yung mga police, Yes po. yung armed forces, di ba? May mga intelligence agencies dyan. Binavalidate na maigi yan. May mga NICA, may mga NSA. So, hindi yan basta ganon. So, mukhang hindi nga validated Mukhang raw information yan. Parang, chismis, kumbaga, dahil wala namang validation. Yun walang mga kababayan. Chismis mga kababayan, di ba? NBI Director Matibag. Mahilig pala sa chismis mga kababayan, ha? Di ba? Ang bihira. Opo, kasi mismo si Senate President Alan Peter Cayetano ay duda po doon sa intel report mula sa NBI, considering na sila nga daw yung nagsimula ng gulo dyan sa Senado kamakailan. Tama yun, yung NBI naman talagang lumalabas na threat so public safety. Dahil bakit sila yung nagpupwersa na pumasok dyan, di ba? May pamamaraan naman para maka-aresto di ba? Bakit meron silang mga covert operations dyan sa GSAS na ganyan, parang may mga palihim na mga operation. Tapos nakasibilyan sila, may mamahabang mga baril. Threat to public safety yun. Lalo't maraming tao dyan na naman nagrarally, mga nagpoprotesta. Tapos maraming nakamahabang baril na nakasibilyan. Dapat hindi nila ginagawa yun. Kung gusto nilang arestuhin, madali namang arestuhin yun Bakit? Correct. Kung saan maraming tao, kung saan may sesyon, doon pa sila mga aresto. Ganon. So, at saka may pulis naman Pulis, dito uniformado. Pwede naman sila ang mag-aresto Bakit sila nagpupumilit dyan? May senaryo sila, kaya ganon. Opo. May idea ho ba kayo, General, kailan magpapakita o lalabas po itong dagdag na 14 ex-soldiers at ito pang mga 7 na dagdag para tumistigo laban nga doon sa mga sangkot sa flood control anomaly? Itong Fearless 14, ito yung additional na mga witnesses o whistleblowers na mga Yes po. nagdala ng mga maleta. Sabi ni Attorney Baligod ay handang-handa sila na lumantad. Unfortunately dyan, may mga away-away dyan sa Senado. Alam naman natin na dalawang Blue Ribbon Committee, merong acting Senate President, merong incumbent Senate President, magulo. So anytime na patawag sila nung sino man dyan, whether yung incumbent o whether yung challenger na Blue Ribbon Committees, Yung kuluro. ay handa daw yung mga sundalo na yan para tumistigo. Anytime. Opo. Ang tanong kasi ng ilan sa ating mga kababayan, papaano yan na ngayon, may banta daw nga ng ang Senado, tapos parang bakit kailangan pa i-lockdown at bakit pa naka-work from home yung mga empleyado ng Senado. Papaano na matutuloy yung pagdinig ng Blue Ribbon Mahirap Committee talaga. sa kampo po ng Cayetano Block?
Obviously, yun nga sinasabi ko eh. Ayaw nilang marinig yung testimonya Yan. nung Brave 18 na yan. At saka yung Fearless 14. Yan. At saka yung may pangatlo pa na batch, Valiant 7. Ayaw talaga nilang lumantad sila. Ayaw nilang silang magsalita dyan sa Senado, dyan sa Blue Ribbon Committee dahil maraming tatamaan sa kanila. Yun lamang yun ang ibig sabihin nun. Opo. At itong ipinapakita po ng Brave 18 at sa marami pa pong lalabas ay patunay na kailangan magsakripisyo para maging malaya tayo mula sa mga korap na mga leader at ng mga nagtraidor sa ating bansa. General. Tama yan, ano? So dapat tayo mga taong bayan magsama-sama para marinig tayo at kumaksyon ang gobyerno. Kailangan talagang mapanagot. Sino ba yung mga yan? Mag-iisang taon na eh. Wala pang nakukulong na congressman, senador. Correct, Wala pang General. nakukulong na dyan sa Malacanang. So yun ang inaantay ng mga tao. Dapat mapanagot talaga sila sa matinding korupsyon na ito. So kung Yan. sama-sama tayo, paniwalaan natin yung testimonya, dinggin, imbestigahan yung sinasabi ng mga Brave 18 na yan at ang ibang mga witnesses at ipakulong, bawiin yung mga ninakaw nila. Yun ang gusto ng taong bayan. Opo. Ang grupo ho ba ninyo, General, may mga activities po ngayong araw na ito? Kaugnay nga po ng Correct mga kababayan. Ang saludo po sa inyo, General Pukes, na dati rin kinasuhan yan at ipinadakip pa mga kababayan. Pambihira talaga, no? Pero eto pa rin si General Pukes mga kababayan, nakatindig pa rin at hindi pa rin natakot mga kababayan na labanan ang ating tila ba'y walang basurang pamalaan mga kababayan, kung baga. Di ba? Ang dami na nagsasabi mga kababayan na yung pakamahalaan natin lalong-lalo na sa ating Pangulong Bongbong ay naku po, wala na. Wala na talaga mga kababayan, di umano. Di ba? Tapos ngayong 18 Marines, 14 Fearless, at yung may 7 pa mga kababayan, naku po, talagang sinusubukan nilang pigilan mga kababayan para mailahad yung katotohanan. Yun yung nakakalungkot mga kababayan, no? Tapos, di ba, yung ginawa nila na inagaw, yung tila ba'y, di ba? Pagiging, naku po, may kapangyarihan dyan sa Senate, inagaw pa nila mga kababayan. Kahit alam nilang tila ba'y hindi legal yung kanilang ginagawa. Di ba? Ang bihira mga kababayan. At ultimo si Chis Escudero, napabaliktad nila mga kababayan. Tapos, ano ngayon mga kababayan? Balita sa mainstream media, may kaso pa ba si Chis? Or pinupulutan pa ba sa social media? Lalong-lalo na sa mga vlogger na bayaran ng ating pamalaan. Diba? Wala na mga kababayan. Kung baga, boom! Seal the deal na po yung kaso ni Chis Escudero mga kababayan. Dahil sa pagbaliktad niya, syempre. Oh, bira, di ba? Yan yung tila ba'y opinion rin ng nakararami mga kababayan di ba? At same rin tayo. Sa atin mga kababayan, yan rin yung opinion natin kabayan. Di ba? Kung si Jinggoy, nako po, umanib sa kanila kabayan, nako po, yung kaso niya, boom! Wala! Wala mga kababayan, di ba? Pamihira talaga. At narinig nyo ba yung sinabi ng, peanut gallery na sino ba yung mga kababayan nung may-ari doon? Na sinabihan di umano ng NBI ni Matibag na bumaliktad na at ituro yung babaeng anchor nila mga kababayan. Di ba? Ganyan yung galawan nila mga kababayan. Talagang gusto nilang umanib ka sa kanila para wala kang kaso kabayan. Di ba? Pambira. Kaya hoping tayo at praying mga kababayan kay Senator Joel Villanueva na ngayong Lunes ay nako po, huwag bumaliktad mga kababayan. Di ba? Kasi nako po, pag may isang umanib na sa kanila ay nako po, panigurado sila na po ang magiging opisyal na may hawak dyan sa Senado mga kababayan. Which is
Yun yung nakakalungkot, di ba? Kasi andito na tayo nalalapit na mga kababayan na mabulgar yung mastermind, di ba? Sa pamamagitan yan ng mga bayani nating Marines, 18 Brave Marines, 14 Fearless at yung 7 pa mga kababayan. So kung babaliktad si Villanueva, ay Naku po mga kababayan, panigurado madidelay na naman or naku po, yung nakakalungkot baka mapunta sa limot mga kababayan. Di ba? Ang bira. Pero mga kababayan, di pa rin tayo mawawala ng pag-asa kahit bumaliktad itong si Villanueva kasi nalalapit na po yung 2028 mga kababayan. At syempre, dito na tayo babawi. Kasi alam natin at sabay ng Pilipino na si BP Sara mga kababayan ang magsisil the deal sa lahat ng mga nangyayaring ito sa ating bansa, lalong-lalo na sa mastermind, sa pangulibat dyan sa flood control na yan.